Alright mga kabanat, may pakita ko sa inyong video. Itong video na pagsasalita ni Gobernador Gwen Garcia na patungkol sa ginagawa ng gobyerno na pagla-lockdown. Bagamat itong salita niya Bisaya at saka may halo din namang English, siguro nakakaintindi naman kayo. Napakaganda ito yung dapat na sana na hinihingi natin na pananaw ng nasa Department of Health, lalo na kay President Duterte. Sana ito yung dapat na maging klaseng taong pananaw. Ganito dapat. Sinabi niya kung itong variant niya ito, nandyan na yan eh. At saka may variant yan at ang kaso ay sa akyat baba. So ang gusto niya lang hindi niya naman pababayaan yung ano na yan na baliwalain. Subalit hindi pwedeen niya na ganyan na lang gagawin. Pagka tataas ang kaso, ilalockdown agad. Kawawa yung ekonomiya. Lalo na daw yung mga kababayan natin na tinatawag na isang kahig, isang tuka. Kawawa daw anya ang mga to. At sinabi pa niya, hindi bali daw sila daw may tuloy-tuloy yung sahod eh. Tuloy-tuloy yung kita kahit walang ginagawa, work from home, tuloy-tuloy yung sahod at lalaki pa daw ng sahod. Ito yung dapat. So sana ako naintindihan niyo itong kanyang paninilita, ipi-play ko para makita niyo rin ang kagandahan na ito ang dapat na makita ng Department of Health. Alam na natin si Doke ay Bisaya yan. Nakakaintindi ito sa salita. Si President Duterte nakakaintindi yan ng salitang Bisaya. Ay sana naintindihan niya ito. Ito yung dapat na pananaw ng isang namumuno sa ating bansa. Ganitong klaseng tao. May objective, hindi yung one focus lang. Yung sa gobyerno kasi, sa lahi nila ni President Duterte, sa hanay nila ni Doke, President Duterte, one focus lang sila. Lockdown, bakuna. Wala silang alternatibong paraan. So ito, dapat mapanood nila. Panoorin natin ito mga kabanat para ma-educate din na yung ilang mga kababayan natin. It's just that kung kinahanglan sila mo agi dire sa port dali lang. Cebu City. Yan. That's what I'll have to discuss tonight. Now, rest assured nga above all, what is important is that we focus, yes, let us accept it, our cases are rising, but we are also focusing on adding capacity and seeing to it that we are able to manage this, because kung every time na lang po nga musaka, because mao magyud na variant good pirmi, kung every time na lang po musaka magsirahay na punta, our economy can no longer take another beating. It's already down and out. Pwerte na yun, lisod na kayo ang mga tao. So kinanglan, and that is our difficulty. Kamo ba nga sayon ra kayo mo ingon lockdown, sige dai mo kuan ngano man yun, di na siya gusto. Okay ra lagi ninyo ug ako lang desisyon nga makaapektar lang akong mga anak, akong pamilya. Mas strict pa ko, di na ko gawas. Sige kung tanaw Netflix nagdaghan bagong series. Sige lang daw siya. Order lang ko Grab kay padayon akong sweldo. Ani uban gusto kay lockdown, dagko mo kay mga sweldo. Tama. Inig lockdown di kinanglan mo atong trabaho, work from home dayon. Yan. Padayon ang sweldo hayahay. Nya, mas jutay man ta kaysa katong mga nagdepende ra gyud in taon, isang kahig, isang tuka. Kung say gitrabaho rong adlaw mo palit pagkaon sulod adlaw. So, kamo nga mo criticize nako. Yan, Doke. Well, I don't need to explain myself to you. I'm just saying this for the first and last time. Akong desisyon, dili base sa akong kahimtang. Ibase ni sa akong obligasyon o responsibilidad. Sa kapin 3.2 milyones, hapit mo 4 milyones na diay dito. Dami pala. Subuano. Dami palang Cebuano. Pagka-gobernador. That's it. So you mentioned kanina they're reaching the doctors and increasing the upgrading the capacity of our hospitals. Yeah, okay. So you may have seen on social media dito sa atong provincial hospital sa Danau nga naay mga Yan. tent, naay mga gipang butang na dito, naghuwat sila and all. Ito, singit ko lang mga kababayan, ito yung kumakalat sa social media na karaang araw pa na yung mga tao niya ay nasa labas na ng ospital. Taka
pinapatrending ito ng social media at ibang mga DDS din na share ng share, lalo nang kilala yung mga DDS na naiinis din ako, hindi nag-iisip ng tama. Yung mga tao anya ay nasa labas na nag-oxygen. So ito yung sagot ni Governor Gwen Garcia. It was really so ugly ba? Let me assure you, first of all, para nako, it was really mismanaged. Daghan pa mag-space unta ang kabutangan nila inside. Pero I guess, you know, usahay ang kanibang human nature nga mangita kas labing sayon. Naman ka nakita, na sila, wata lang na sila. And these were actually waiting for test results. In fact, pagkagabiing nangabot ang test results, gipapauli, kaya may negative. So, kana giusab na nato ron. Karon man gud ang protocol, inig-abot, di pa na nimo i-identify kung COVID ba nagdi-iswab pa ka. Nya ipada pa dire. Maghuwat pa ka sa resulta, usay agta nagtulo 4 5 ka adlaw. In the meantime naghinuwat ka. So, nagsigig build up ang occupancy. Where ang uban dito mga negative di ay. Triage pa sila. So kiniron ang ako instruction sa mga chiefs of hospitals, and I told them, Chief, mankaha mo. I am presuming kamao mo manage sa inyong hospital. Bisan ka ng scheduling sa mga nurses nato. You already know nga karon nagsigsaka atong cases. We need the nurses. So usba na inyong scheduling nga mo usahay mo diretso 48 hours unya mo day off og 48 hours, so di 2 days wa nakaana nga nurse. Usbo ninyo para sa bitawon din if we want to serve the public sa 12 to 1 nga kuan tungod kay 8 to 12, 1 to 4 gyud ang schedule mo ra gyud atong sundon. We have flexi time. Di ba? Kaya aron ang kanang 12 to 1, we have personnel that are available to serve the public. I-flexi time na to. Tama. So that Besto. means ang katong musod og 12, makalakaw og sayo-sayo. Yung maabot pa tag alas 6, sapit. So, naman gud na sa management. Tama. Because the other hospitals, natong provincial hospitals, Kasi did not Duque. experience the same. Wala na hitabo. Nya probinsya ba ni? Maura ba gani? Usa pa. When I tell you that we have 426 beds, combined na, no? Di ba? Ang Angman, 426 beds in one hospital. I'm talking of our 4 provincial hospitals and 12 district hospitals. Which, as I reminded them again, you can help each other. For example, ikaw Danau, daghan pa kayo available dito sa Bugo or even Sugod. Pero wa, di ako gani mo na tanan diha. Which created very bad optics. When, after all, kadaganan ato nanguli pagkagabi kay nigawas ang results. Nya negative di ay. So, it was management or mismanagement. Tama. And ikaduha, giusab na nato ron. We are now going to use the rapid antigen test pag-abot. Kana magod, abot ka, testingan pa ka, pahuwaton sa ka. Yung ba sila kibaw, karon na may available nga space, pero dili, huwat. Gipahuwat dito sa gawas. Ang resulta mo gawas 3 days later, so maghinuwat ka. Before you are actually admitted. So, niingon ko, rapid. Kung positive na gid na. There's a 99% chance positive na. Kung negative na, mo na lang na ang ipa-confirmatory o RT-PCR. Well, at least, meaning, ma-clustering na ninimo. Una sa tanan, katong positive yun, RT-PCR. Pero karon kay doon na naman tayo antigen, i-testing na nimo. Kung positive ka sa antigen, okay, admit na na. Kung negative ka, doon na tayo gipaset aside nga to, 3rd floor sa kanang bag-o nga building. Ato dito, pahuwata ang tanan ng mga negative antigen na inyong iswab o niya inyong ipa-confirm dire sa sa molecular lab na to. Tama. And we are requesting ipadali kung pastagikan sa hospital. And kung negative ka, di buhian na ka. Kung confirm na negative yun, kung positive ka, o di
matagaan ipuyog na ka ngadto sa atong mga COVID. That should change the pace and the protocols, and that should be a more efficient way of addressing, especially kay kung padayon ni sige panghadlok social media, everybody mudaga na lagi dito sa ospital. What can we do? Tama. Ang gipanghadlok naman. So if you add to the fear pandemic, we will have to try our very best to cope. But I'm asking for cooperation of the public. Do not be a part of the problem. Ayaw pagpuno. Yes, Houston, we have a problem. But we are managing. But don't be part of it. Ayaw pagpuno. Mahimo ba? Sa imo na lang pagkasubuan nun. Sa imo pagka-Kristiyano. Ito lang klaro ko, like dito sa Danao, doon lagi yung mga pasyente nga, mahimo lang nga dito lang unta sa balay. Tama. Mahimo unta. Pagkonsisok dito sa ospital. Mahimo unta. The trouble is, insist man sila. So, iswab. Nyawa pa may resulta. So, naghuwat. Maghinuwat. Negative uli. Well, as of last night, nanggawas ang results. Hindi pa uli na quite a number ng uli kin mga negative. So it's not as the grim scenario nga give ko sa SOCMED. Yeah, Well, great. you still call that SOCMED? You call it grim scenario. Your words, Dale. But I can understand kay the optics are bad. Mo nang ako siya, why are you providing others the opportunity to present bad optics para sa adtong drive-thru nga diing private hospital diri? Turns out di ay nangawa na pong kadaghanan kay naka-oxygen gamay wa na nanguli. They could have done that just ngaris likod dako ka na sa space pero kinahanglan i-drive-thru ang oxygen. The optics are bad. And sa may resulta ana, not just ang pagpapuno sa fear, kunya inigsaka sa fear, hadlok sa mga tao, mo samot tinugdag sa ospital. Ikaduha, and more importantly, nag-abot na sa Manila, may tabo na to, insister na po na sila, stricto hontag samot, mga sira na po na itong mga negosyo, maundang na sa itong mga trabaho, wa na sa mga panginabuhi. Mo na inyong gusto. Mo na inyong gusto may tabo. Kamong padayon ang sweldo, okay ra mo. Pero, pagtaas sa taon inyong konsensya, oy, kidaghan kayo mga apektuhan. Daghan gid kaayong maglisod. Tama. I hope lang, no? I just hope you will find it in your heart of hearts to think of others before posting on social media aron musikat mo. What clarification? Katong Can I have water? sa Danao go. Water. Ako nimo. Yeah. Katong buhaton sa Danao, will it be also applicable to all other 1 minute In guys. fact, ganina. Mga kabanat, i-off ko na. I can only speak for our provincial hospitals o district. That's under our control. Itingog ang Balamban. Niingon nga, maybe if I may suggest, no? Kung if you find nga medyo ni daghan na ang inyong occupancy taas na napami available diri. Nga ris Balamban. So niingon ko nga, ako gani, I thank you for that suggestion, but I am surprised that you are even proposing that when that should already have been understood, because when we say we have 426 beds, that's shared capacity. So why is it nga ang usa ka ospital is operating as though usara ka ospital sa tibuok universe? Siya lang gustong kumita. Yan ang Because question. that was what happened. So niingon ang Balamban, daghan dako may lang capacity niya. I think occupancy is what? 30%. So may I suggest, well, kamo upat pag-share mo and then take note sa ato mga district hospitals nga mas duol. Because ang sa uban, dili fully occupied, pwede, doon naman po tayo set aside nga beds. Now we are capacitating them further, magpuno tao, and we found that this is more efficient. In fact, murag maon na karon ang protocol nga gisunod. Ang high flow. So, nailima ron ni abot nga stock. There's 15, we may order some more para makapacitate gyud ang atong mga hospitals with the high flow. Even as na may mga ventilators nga we might rent lang, di na nato paliton. Pero ventilator should be the last resort. Ang high flow mas High flow ko, bakuha ko kay Bakusan na siya. kanang taas ang flow.
sa oxygen. It's the next step from simple oxygen. Okay. And then we have purchased all the necessary nga mga medicines such as remdesivir, toxi, sulim, toxi. It's a very difficult thing to pronounce. So, tanan. December na naman. Aside from all the other emergency medicines that are needed, i-distribute na. And what else? All supplies. And yes, oxygen supply is sufficient, ha? And yet, I already Remdesivir, tulisumab pala. Dito si ano. told all of our chiefs of hospitals nga proactive na mo, ha, dili nga ang inyong kinahanglan karong adlaw mo ra inyong gi-order karong adlaw. Anyway, your funds are downloaded on a monthly basis. You buy for the entire month, palit na, plus ipunan na po nato ron. Initially atong pa distributan og tag 50 additional tanks ang tanan nato nga mga provincial hospitals, so that's 200. If needed, we can augment that, papunaan pa na nato. And don't worry about oxygen supply. In fact, I'll be meeting with all the oxygen suppliers ugma. I understand, and this is a statement that I'd like to give. I understand, nagawas guys super balita nga nagpalitay na kuno o oxygen, but you know, there are two arguments, there are two sides to that. Yun ay mo ingon nga, niya mahutdan niya tag-supply. Haluoy taon, kaya nagpalitay, ang katura maka-afford. That's why I'm meeting with all of our oxygen suppliers. To see to it, nga di kita mahutdan supply. And of course, i-prioritize ang hospitals. But on the other hand, katumanggong mga ni-equip sa ilang kaugalingon of oxygen in the house, that's less occupancy nato sa hospitals. Nga kung kaya ra, can be, well, one doctor commented na what they have seen with this variant, basta tagaan ng oxygen, okay na sila. So that is why, if there are those that may wish to equip themselves, why don't we give that to them? Kaysa akong magtanaw, mas maka-decongest na sa atong mga ospital kaysa magdagsaay. What we will be doing is to see to it that there will always be stock for the hospitals. I-priority ang hospitals. But we should not also prohibit others who would wish to equip themselves in their own residences, because it decongests the hospitals. Kung tinudon lang natin istorya ni. Let's pray to the Señor Santo Niño, ang atong patron o ang atong patron, Our Lady of Guadalupe, nga mo sugod na nig-subside mo nang, we need your help. Take care of yourself. Take care of your own, no? Akong hangyo mga subuanon nga magtinabangay taan na ay readily available nga makapalig-on sa inyong resistensya. Ayaw mo pagpabaya sa inyong kaugalingong lawas, panginom mo og mga sustansya nga ilimnon sama sa calamansi, turmeric, vitamin C with zinc. Pagpainit mo sa adlaw, gargle with warm water and salt. Pagtuob mo, bahala na ginay mga suko nako. Kay the virus does not survive beyond 27 degrees centigrade. Kanang tuob, init na. Hala, sige mga laisyo. Steam inhalation. Kung naamoy glaing gipaminaw, hala, tuob. Painit. Painit. Bahala nag mga itom usa taron. Kay total di man gyud ta mga taga Banwa ba? Di man ta mga engkanto. Painit. That is the best. Adtos dagat. So yan ang pahayag ni iyan ko na ipahayag ni Governor Gwen Garcia, no, lalo na doon sa yun sana ang gayahin ni Secretary Doke yung ganyang paninindigan sa unang part ng pahayag niya. Kung sana yun nga, kung siya lang niya susundin, talagang sobrang stricto siya. Kaso lang alang-alangan niya sa mga kababayan niya na isang kahig, isang tuka niya. Kaya nga minsan minululuwagan niya.
Yun, dapat na talagang mag-isip dito si Secretary Duque, no? Na ganyang pananaw. Pero ang problema ko, di bakit ayaw din ni Congress ni Governor Garcia itong ivermectin? Hindi yan nabanggit, no? Ang nabanggit niya doon yung remdesivir na alam naman natin yan. Pag yan ang in-apply sa hospital, eh talagang napakamahal yan. Tocilizumab, nabanggit niya rin. Alam, yun ang pinakamahal. Halos ata 50,000 ata, ano yan eh. 50,000 isang turok niyan. Yun ang pinakamahal na na pangturok na yan naman ata dahil hindi naman mabisa. So ngayon nasagot niya yung issue doon sa kumakalat sa social media na ang damian niya yung mga tao na naka-oxygen na lang sa labas. Ang issue pala doon mga kabanat, yung mga tao parang nagpanik, nagpuntahan ka agad sa ospital. At ang problema sa ospitalan niya, inakupa niya lahat ng mga tao. Mayroon namang 3 hospital pala na bakante na wala namang masyado. Hindi niya binigay yung ibang pasyente doon. Kinuha niya lahat. So ibig sabihin, sa tingin ko dito, inakupa niya dahil gusto niyang kumita ng mahalaga. So ngayon, alam naman natin na pag pumuntaan niya sa ospital, sinaswab test at ang labas ay niya, 3 days pa. So 3 days yung nagkalat yung mga tao dyan sa labas. Kinalaunan, negative din naman, nag-uuwian. Yun ang isang foul sa ospital na swapang sa pera. Alam naman natin na ang ospital talaga dyan nabubuhay sa mga pasyente. Pero sana alang-alang sa ganyang sitwasyon, ibigay nyo rin sa ibang ospital. Hindi yung akupahin nila lahat hanggang nagkawandang-wandang na. Kumbaga, alam naman natin, sobrang swapang pag ganun, di ba? Ganyan. So, yan ang nasagot ni Governor Gwen Garcia yung issue doon. Patungkol ang hindi niya lang nasagot bakit hindi niya ini-introduce yung ivermectin. In-introduce niya yung SOOB, in-introduce niya yung vitamin C with zinc, pero yung yung ivermectin hindi natin narinig sa kanya. So, yan ang ating video mga kabanat at maraming salamat. I-upload ko na ito. At sana naintindihan nyo itong discussion niya na medyo Bisaya, pero siguro nakaintindi naman kayo.